tingnan po natin mga kababayan, bukod po dyan, sa issue po ni Henry Alcantara at Joel Villanueva, maliwanag din naman mga kababayan na ito pong si Manuel Bunoan, itong si former DPWH, Secretary Manuel Bunoan, posibleng bumalik na po ng Pilipinas sa February 15. Ayon po yan sa ambassador na si Babe Romualdez. So ngayon, sabi po dito, basahin po natin yung balita, galing po sa Abante, una sa balita. Ayan, basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito mga kababayan, nangako umano si Department of Public Works and Highways, DPWH, Secretary Manuel Bunoan na babalik sa Pilipinas sa Pebrero 15. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, sa panayam ng DZBB nitong Biyernes, Enero 16, nananatili pa rin si Bunoan sa Estados Unidos. Humiling umano ang dating kalihim ng isang buwan na extension dahil sa pagpapalit ng schedule sa surgery ng kanyang asawa mga kababayan. Samantala, nananawagan ng Malacanang kay Bunoan na mas makabubuting bumalik sa Pilipinas upang makapagbigay ng mas magandang impormasyon para maituro ang mga sangkot sa flood control scam mga kababayan. Kasi kung ako po talaga ang tatanungin ninyo, hindi po ako naniniwala na hindi po sangkot dyan si Secretary Manuel Bunoan sa maanumalyang flood control. Kasi nga, imposible naman na secretary ka ng DPWH pero hindi mo alam ang ginagawa ng mga tao na nasa paligid mo at yung mga tao na under mo. Di ba maliwanag nga mga kababayan na siya po ang secretary ng DPWH at alam niya lahat ng nangyayari sa kanyang departamento. Kasi ngayon lang ako nakakita mga kababayan na kung ikaw ay sekretary pero hindi mo alam ang ginagawa ng iyong mga tauhan sa iyong departamento, ibig sabihin nun, hindi ka epektibong sekretary. Hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Ganun lang kasimple yan. Or di kaya naman, kaya nagiging bulag ka kasi baka kasabwat ka. Ganun lang naman kasimple yun mga kababayan. Dahil nga, kung mapapansin po ninyo, mukhang nakasalang po ngayon sa hot seat, ito pong si Secretary Manuel Bunoan, lalo na at may ilang araw din po na hindi po ito nagparamdam, kaya inisip na mga kababayang Pilipino po natin na baka daw po nagtago po ito mga kababayan. Pero sa akin, kung uuwi siya sa February 15, o mas maganda makakaharap pa siya sa mga susunod na pagdinig at talagang kung siya ay kasangkot, dapat po siyang makulong at dapat po siyang magdusa. Mga kababayan, ganun lamang naman po kasimple. So anyway, kayo po, ano po ang komento nyo? Hingil po dyan sa usapin po na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po sa issue po na yan. At ngayon, eto na. Punta naman po tayo dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin mga kababayan, na kung saan ito pong si Pebbles Cunanan meron pong isiniwalat patungkol po dito kay Gutesa, kasi mukha po atang hindi na po matagpuan ito pong si Gutesa. Kaya nga po pag hindi umattend si Gutesa sa Lunes sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, isa lamang po yung ibig sabihin yan o dalawa lamang po ang ibig sabihin yan. Either may nagtago na o nagtatago na, or di kaya naman mga kababayan, baka tuluyan ng wala, eto pong si Gutesa mga kababayan. Baka tuluyan na po talagang naglaho etong si Gutesa. Alam kong alam nyo kung ano yung ibig nating sabihin. So ngayon, i-play po natin mga kababayan, ito nakita po nating balita. Galing po kay Pebbles kasi sabi po dito, anyari kay Gutesa, hindi na daw lalabas sa Blue Ribbon Committee. Bakit kaya mga kababayan, i-play po natin? Ay wait lang, wala nga palang ano yan. Wala nga palang boses yan. Sorry. Kasi nga mga kababayan, hindi ko pa na-share. Ayan. Pak. Kasi nasanay tayo doon sa OBS eh. Yan. So ito, play na po natin. Umiiyak, umiiyak. Niyak ako. Nalungkot ako. Ang tagal kong hintay ito. Miss na miss pa naman kita. Ba't ganun? Hindi na raw lalabas si Gutesa. Ay, shoutout kay Ma'am Dolly Babes ha. Panis ka pala sa akin Ma'am Dolly Babes eh. Sa isang iglap, nagkaroon ako ng litsunan.
Ay, charot lang yun wala akong kinalaman sa litsuna na yan. Hindi na siya lalabas sa Blue Ribbon Committee. Wala na. Bakit Namiss pa daw? naman kita, Orly. So, hindi na rin lalabas yung yung PNP na PSG na dapat mag-aano ng mga statement na dinabas ni Gutesa, magpapatunay. So, ano nangyari sa maleta? Very wrong. Kasi isipin nyo mga kababayan kung si Gutesa ay tuluyang mawawala, di ba ang lakas-lakas ng loob ni Marcoleta na sabihin na si Gutesa ang isa sa pinakamatapang na tao na naandya dyan pumasok sa Senado. Si Gutesa ang nagsiwalat at nagturo kay Romualdez at kung kani-kanino pa. Tapos ang ending, peke pala yung affidavit na binasa. Dahil yung notaryo doon, pineki din pala mga kababayan. Tapos alam niyo yung pinakamasaklap kung bakit etong si Gutesa talagang nilugi si Marcoleta. Kasi si Marcoleta yung nagsiwalat dyan Si Marcoleta nagpakilala sa publiko kay Gutesa. Tapos ngayon kung hindi matatagpuan itong si Gutesa at kung tuluyan na po itong naglaho, ano na lang ang iisipin ng mga kababayang Pilipino po natin? Paano na yung maleta serye ng kampo ni Marcoleta? Paano na yung malita serye ni Saldico? Di ba kung makikita ninyo, hinintay muna nila magsalita si Gutesa. After no, pinalipas nila ng ilang linggo o isang buwan, nagsalita naman etong si Saldico at pinatotohanan yung mali-maletang pera. Pero ngayon, kung hindi matatagpuan si Gutesa, isa lang talaga ibig sabihin yan. May nagtago kay Gutesa o baka tuluyan ang nawala sa mundong ibabaw si Gutesa. Wag naman sana. Pag hindi nyo nilabas si Gutesa, wala. Hindi maniniwala ang tao sa inyo. Ilabas nyo si Gutesa. Mali. Sino nagsulat ng script na yan? Ang script nyo na ngayon is